Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami po ang animoy mga researcher tungkol po dito sa ginawa ko pong vlog nitong nakaraang araw tungkol doon sa fuel pump na muntik nang sumabog kung hindi naagapan. Maraming tumingin siguro sa Google at nagtanong sa AI kung totoo ba yung sinasabi ko tungkol sa bagay na yun. At ito nga po, yung isang comment po ng isang nanonood ng aking mga vlogs. Ito po ay si JD Guzman. Sir, hindi po sasabog yan kasi wala namang hangin sa loob ng tangke. Mas delikado pa ang fuel pump na nasa labas ng tangke. Ha ha ha. O, tumawa po siya. Kaya mali analysis nyo po. Baka magalit po ang Honda sa inyo niyan. Sir, genius din ang mekaniko nyo ha? Ha ha. Naalala ko tuloy si Sir Ramon Ang. Ito yung isang comment po ni JD Guzman na sinasabi pong mali daw po yung aking analysis. Dahil daw po, ang mas delikado daw ay kung ang fuel pump ay nasa labas ng tangke. At yun daw pong nasa loob ng tangke na fuel pump ay hindi daw po yun sasabog kasi wala daw hangin. Sigurado ito ay nagtanong diyan sa AI o kaya diyan sa Google kasi yun ang mababasa mo. Sinabi rin niya na yun daw pong mekaniko ko ay genius. May halong pang-aasar at tinawanan niya. At ang matindi pa rito ay idinamay pa niya si Sir Ramon Ang, yung may-ari ng San Miguel. At saka hindi magagalit ang Honda sa akin dahil hindi lang ito ang nagkaroon ng problema itong HRV na to. Marami ang modelo at variants ng Honda ang nirecall nila, ang fuel pump. Honda has issued multiple fuel pumps recalls, including a 2024-2025 recall for Select, 2023-2024 Accord, 2025 Civic at 2023-2025 CRV hybrid models due to potential high-pressure fuel pump cracks that could cause a fuel leak and fire risk, and an older recall for 2018, 2019, and other select models for a different faulty fuel pump that could cause the engine to stall. Owners should check their vehicle's VIN, Vehicle Information Number, on the Honda Newsroom or the National Highway Traffic Safety Administration NHTSA website to see if their car is affected and should contact a dealership for a pre-inspection and replacement. Sa totoo lang mga kapatid, ito ay sa ibang bansa, sa US to. Pero dito sa Pilipinas ay nagkaroon din po ng recalls dito po sa mga fuel pump. Ngayon, kaya ko binanggit po itong sinasabi ng Honda na recalls na to at saka ng National Highway Traffic Safety Administration, binanggit nila dito na due to a potential high-pressure fuel pump cracks that could cause a fuel leak and fire risk, and an older recall for 2018, 2019, and other select models. So, ibig sabihin, and other select models, pwedeng kasama itong HRV, pwedeng kasama yung Mobilio, pwedeng kasama yung kung ano-anong mga modelo ng Honda. Dito sinabi nila na pwedeng magkaroon ng problema. Dahil nga doon sa sinasabing cracks. Dito cracks nga lang ang binanggit dito doon sa fuel pump. At pwedeng magkaroon ng fuel leak at mag-cause ng fire. No, risky yung ganung pagkakataon. Kaya ni-recall po nila lahat yan. Yan po mga kapatid. Kaya ko po nasabi sa inyo na yung nakaraang Honda HRV na umuugong ang fuel pump doon sa loob ng tangke ay sinasabi kong sasabog kung ibabase mo lang sa Google or sa AI yung babasahin mo. Yun hindi naman alam nung Google at AI kung ano yung naging problema talaga nung HRV na ginawa namin. Kaya po, doon sa nagsasabi itong si JR de Guzman na sinasabing mali ako, ngayon, baka pwede mong bawiin. Kasi bakit? Mismong Honda na ang nagsabi na delikado kapag nagkaroon ng problema ang fuel pump. Kung babasahin mo yung AI, kung babasahin mo yung Google, ang sinasabi doon, kapag ito'y nakalubog doon sa gasolina, sa loob ng tangke, no, at siya ay magkaroon ng problema, hihinto na lamang yan at mag-i-stall ka. At hindi siya mag-overheat kasi nga nakalubog siya doon sa gasolina. So, hindi magkakaroon talaga ng fire, hindi rin magkakaroon ng sparks dahil nga nakalubog siya. At hindi rin talaga magkakaroon ng pagsabog dahil nga walang oxygen sa loob ng tangke.
Pero ito pong problema po talaga nitong HRB na ito, kung ito'y hindi talaga life-threatening, di sana itong sa Honda na mga ni-recalls nila, hindi na lang nila i-recalls yan. Pababayaan na lamang nila na masira yung mga fuel pump na yan doon sa tangke dahil may mga nagsasabi na automatic na raw hihinto yun kapag nagkaroon ng short circuit doon sa loob. Or hindi nga daw yun magi-spark. At hindi nga rin daw magi-init yung fuel pump na yun. Yun ang sinasabi nung mga nagbasa sa Google at sa AI. Pero iba naman yung naging actual na experience namin dito po sa Honda HRB po na ito. Mga kapatid, ito pa yung isang comment. Ito naman po ay galing kay June Gapo. Sa tingin ko, hindi siya sasabog kahit uminit pa ng todo yung fuel pump. Kung puno ng fuel dahil walang oxygen para mag-start ng apoy. Magaling. Hindi ba para mamatay ang apoy sa kumukulong mantika sa kalan, takpan mo lang ng basahan. Habang nakasarado yung gas tank, sa tingin, hindi pwedeng sumabog yung gas tank kahit mag-init yung fuel pump. So yan mga kapatid. Sinabi ni Junga po na sa tingin daw niya, hindi raw yung sasabog kahit na uminit pa ng todo yung fuel pump. Grabe naman yun. Uminit na ng todo yung fuel pump. Ibig sabihin, continuous na nagkakaroon ng sayad yung motor doon. Di ba? Tapos may kuryente, may power supply. Sa totoo lang, dapat kung uminit ng todo yung fuel pump, dapat huminto na yan. At dapat gumana yung pinaka-safety features niya na mawalan siya ng makat off yung kuryente na nagsusupply doon sa pump. Kasi po, kung iinit ng todo yung fuel pump na yon, yung sobrang init talaga, imposible na hindi magkakaroon ng problema yon. Unang-una, kung halimbawa talagang nagsa-short circuit na yung pump na yon, yung mismong wire palabas doon sa wiring harness, mag-iinit din yon. So, pwedeng masunog yung wire na yon. Kung halimbawa, sa sinasabi nito, nababad nga yan sa gasolina, walang oxygen doon, talagang grounded na. Yung kuryente, yung negative at positive nung motor ay grounded na dahil nga nasunog na yung coil ng motor. Sinasabi nyo, hindi sasabog, walang oxygen, patuloy na nagkakaroon ng ground doon sa motor, mag-iinit yung electrical wiring doon. At idadamay yung wiring harness doon. Masusunog. Fire pa rin. Kaya itong sinasabi ni Junga po na ito, malayo sa katotohanan. Kasi siya mismo ang nagsabi kung uminit ng todo. Siguro, kung yung init parang nilalagnat lang, walang problema, nahahawakan mo pa yon yung 40, di ba? 38, 39, 40. Kapag ka nga 41, 42, ninenervyos tayo, baka may dengue na yan. So, yung sinasabi niyang uminit ng todo, na talagang siguro, hindi mo na mahawakan, delikado yun. Kayo na ho ang sumagot. Kung totoo yung sinasabi niya na hindi yun magkakaroon ng pagsabog o hindi yun magkakaroon ng problema, yung sobrang init, naku po, ano po ang masasabi nyo? Ngayon, hinalo pa niya yung kapag daw po yung kumukulong mantika sa kalan, ay takpan mo lang ng basahan, o siguro yung kumukulong mantika umapoy, tapos takpan mo ng basahan, yun daw yung gagawin. Iba yung mantika, iba yung gasolina. Yung mantika, kung iyan man ay umapoy, tama yun, takpan mo lang ng basahan, di ba? Huwag mong lalagyan ng tubig kasi lalo yung lalawak yung apoy. Pero hanggang doon lang yun. Pero yung gasolina, yung vapor noon, lumalakad yun. Pumapaibabaw yun. Kaya kung halimbawa magkakaroon ng fuel leak, hindi mo makokontrol kung saan pupunta sa atmosphere yung vapor ng gasolina na yun. At kung magkaroon ng kahit na anong short circuit sa labas man ng sasakyan, doon man sa loob ng tangke, hahabulin yun. Kaya nga, sa mga gasoline station, bawal yung naninigarilyo. Malapit doon sa kargahan, no? Sa refilling, doon sa mismong nozzle na pangkarga ng gasolina, bawal na bawal. Kahit na malayo ka, no? Kapag ka yung vapor na yon hindi mo naman nakikita, ay nakarating sa'yo, tapos naninigarilyo ka, boom, gagano yun, manunulay yun kung saan man nanggagaling yung vapor na yun. Diba? Kaya nga kahit yung static electricity lang kahit hindi galing doon mismo sa kotse mo, nagkaroon ng static electricity. Halimbawa, nagpapakarga ka ng gasolina, sinagot mo yung cellphone mo, o may radio frequency yun, may static electricity yun. Kaya nga bawal kapag ka nagpapagasolina ka, gumagamit ka ng cellphone.
Lalo na yung mga nagre-radio, yung mga two-way radio. Alam mo ba yung two-way radio? Pagka nag-transmit ka ng signal, hawakan mo yung antena nun, makukuryente ka sa lakas nung signal na yon, sa lakas nung radio frequency na yon. Kaya bawal. Ngayon, yung sinasabi nitong si Jun Gapo na tatakpan mo lang ng basahan, magagawa mo ba yun, Jun Gapo? Kung halimbawang, ayan na, sumiklab na yung apoy diyan doon sa vapor, nagsiklab. Mapipigilan mo ba yun sa pamamagitan ng basahan? Ngayon, pagdating naman po dito sa problema nga po ng HRB, kung sakaling magkaroon ng fuel leaks yan, dahil nga doon sa high pressure or dahil doon sa damage nga ng fuel pump, ay magiging mitya yon ng pagsabog. Yung vapor na yon. Hindi ba yung mitya, pagka meron kang paputok, no? Labentador, o yung mga bawang, di ba? May mitya yun eh. Di ba? Yung iba nga, ganyan lang kahaba yung mitya, kaya pagka sinindihan mo, pagka mabilis yung mitya, pag tiyon-tiyo yun, ang bilis, sasabog ka agad. Minsan, naaabutan pa sa kamay mo. So, yung mitya, sisindihan mo dito sa dulo, nanunula yun. Hanggang makarating doon, sa mismong pasasabugin. O doon sa bawang, doon sa firecracker na yun. Ngayon, nagkaroon ng vapor, kaya sinasabi ko, magiging mitya yun. Ngayon, paano ma-apply ngayon yan? Dito sa sinasabi ko na itong HRB na ito, muntikan ng sumabog kung hindi naagapan, buti na lang nadala sa autoruns. Ito po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po ang senaryo at ang naging problema nitong HRB. Ang fuel pump po nito ay sobrang ingay. Talagang mabibingi ka kung malakas ang tenga mo. Ako medyo mahina na ang tenga ko. Kaya nga nung una na nandoon sa harap, hindi ko marinig yung sipol kasi nandoon pala sa bandang likuran. Kaya dito, sa harapan, ang naririnig ko ay yung ingay ng makina. Pero itong mga katabi ko na mga bata pa, talagang naririnig doon nila yung high frequency na sipol. Kaya nga ibinigay ko yung microphone ko at pinarecord ko sa kanila. Totoo pala na napakalakas ng sipol na yon. Nung unang ito ay tinest namin, ang unang suspecha ko ay baka doon sa tambucho. Dahil kapag nire-revolusyon mo, kapag umaandar, nagbabago din yung ingay, yung sipol. Kinabukasan, nung kami nag-overtime dahil linggo, pina-check ko kay Rudy at kay RJ, sabi ko, inspection ninyo kung ano talaga yung sumisipol. So, inilagay sa lifter yan, tapos, inon nila yung ignition, hindi pa start inon lang yung ignition, sumipol na. Napakaingay na. At dahil siya ay nakataas dun sa lifter, dinig na dinig ngayon ni Rudy at ni RJ yung ingay doon sa loob ng fuel tank. Ngayon, mga kapatid, ito pong HRB na ito ay hindi puno ang kanyang fuel tank. Kakaunti na lamang, halos pa empty na. Kaya ang nangyari tuloy, mas lalong umingay dahil yung pump na yon ay parang nandoon siya sa isang kuweba na umeeko kapag sumigaw ka. Kasi nga, halos walang laman yung tangke. Kaya pala sobrang ingay niya. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, nung ibinaba yung tangke na yan, nung hinawakan nila RJ at Rudy, no, medyo mainit pa yung motor. Tingnan nyo yun Hindi naman naarawan, hindi naman pinaandar ng matagal, pero medyo mainit pa yung motor. Kasi nga, halos hindi na siya nakalubog doon sa gasolina. Patuloy yung ingay ng motor habang naka-switch on pa lang. Hindi pa na-start. Ngayon, nung in-start na nila, habang nire-revolusyon, ay lalo pang lumalakas yung ingay ng motor. Sumasabay siya doon sa pag-revolusyon. Lalo pa pag binuksan mo yung cap, lalong umiingay, lumalakas. At umiinit po talaga yung pump nitong Honda HRB na ito. Kung ito'y pagpapatuloy na gamitin ng may-ari at uminit yan, ito po ang mangyayari. Ito ang sinasabi ko na isang pwedeng maging mitsa ng pagsabog. Dahil hindi alam nung may-ari na may problema yung kanyang fuel pump. Tapos, kakaunti na yung laman ng kanyang tangke. So, dahil sa hindi niya alam na ang may problema pala, yung fuel pump, pupunta siya ngayon sa gasolinahan para ano? Para magpakarga ng gasolina. Ngayon, sabi nung Jun Gapo, na sa tingin daw niya, hindi siya sasabog kahit uminit pa ng todo yung fuel pump. Naku, paano mo masasabi yun, Jun Gapo? Halos kaunti na nga yung laman nung kanyang tangke. At patuloy na umiikot yung pump dahil nga nagbibigay pa siya
ng gasolina doon sa engine. Umaandar pa nga yung makina. Ito ngayon ang isang magiging problema. Uminit na ng todo yung fuel pump, kakaunti ang laman na gasolina, ang isang bagay na umiinit at doon siya sa isang lagayan na compress talaga, na wala siyang masisingawan, ano po ang mangyayari doon? Di ba? Maiipon yun doon. Maiipon yung init na yon. Pero dahil nga sa walang oxygen, hindi siya magka-catch fire. Hindi siya sasabog. Paano ngayon? Nung binuksan na yung cap ng tangke. Halimbawa lang ito yung senaryo. Sobrang init na nung pump. Binuksan mo ngayon yung takip nung fuel tank. Anong pwedeng mangyari? Hindi ba lalabas ngayon yung vapor na yon? Pwedeng lumabas ngayon yung init na yon. At paglabas ng init na yon, pwedeng pumasok din yung oxygen. At kapag ka nagkaroon ng kahit na anong sparks doon or sumobra na nga talaga yung init na pwede na siyang mag-trigger ng fire, pwede bang mangyari yung sinasabi ko? Siguro, yung vapor muna ang uunahin niya dahil umakyat na, di ba? Yun muna ang pasisiklabin niya, tapos pupunta doon sa tangke. Pwede na pong mangyari yung bakit? Nakabukas na eh. Pwede nang pumasok yung oxygen eh. Hindi natin mapipigil ang aksidente. At kung kayo man, mga kapatid, ang maka-experience ng ganitong problema, palagay ko matatakot kayo. Ngayon, kung babasahin nyo lang sa Google, babasahin nyo sa AI, okay lang yan, hindi masusunog yan, hindi sasabog yan. Naririnig mo, umuugong yung tangke mo. Tapos may mga nagsasabi pa dito na kahit na sobrang init pa niyan, kanya-kanya po kasing aplikasyon yan. O halimbawa, meron kayong kotse, no? Nasira talaga yung pump, nagkakaroon na siya ng sayad, hanggang sa huminto na siya, hanggang doon na lang yun. Itong Honda HRV, talagang umaandar, gumagana siya, sumisipol, hindi man lang pumutok yung fuse. At hindi man lang talaga siya na-shutdown. O sana man lang kung merong safety features yan, na kapag ka nag-overheat yung motor, hihinto siya. Hindi eh. Kaya nga po siguro, itong Honda mismo, diyan sa US, pinarecall niya itong mga maraming modelo na to na affected nitong fuel pumps problem po na ito. Kaya po kung kayo naka-Honda at ma-experience nyo to, na umingay, at least meron kayong basihan na sira ang inyong pump, huwag nyo na yung pagtagaling gamitin. Dahil nga, lumalaban yung pump eh. Di ba talagang kahit nasabi mo, nandun siya sa loob ng tangke, at besayad na siya, lumalaban, umiikot pa. Kaya nga siya umiingay. Napakadelikado po nun. Alam nyo mga kapatid, kung maniniwala po kayo sa akin, hindi naman po kayo mapapahamak. Manapa, makakaligtas kayo doon sa pwedeng maging aksidente. Tingnan nyo na lamang po, pag nagpapakarga kayo ng gasolina, pag silip nyo doon sa inyong side mirror, di ba parang may nakikita kayong haze na pag ganyan-ganyan doon sa mismong inlet, no? Doon sa kargahan ng gasolina. Meron kayo napapansin na gano'n eh. Yun yung haze. Yun yung vapor. Na kapag yun ay naabutan man lang ng kahit na anong spark or kahit na halimbawa sigarilyo na dumampi doon or nalanghap nung nung vapor na yun, yung sparks, yung baga ng sigarilyo, pagsisimulaan ng yun, ng pagsabog yun. Hindi mo mapipigil ang aksidente, lalo na kung ganito yung sitwasyon. O yan po, ang ini-explain ko po sa inyo tungkol dun sa vlog ko kahapon. Marami ang medyo ayaw nilang maniwala na posibleng sumabog yun. Bahala na po sila doon. Basta tayo, kung kayo po ma-experience nyo yung ganong sitwasyon, na umugong ang inyong fuel pump, huwag nyo nang gamitin yan, huwag nyo nang pagtagalin yan, dahil nga po pwede talagang maging problema. Mismong si Honda na at si National Highway Traffic Safety Administration ang nagsabi na pwede magkaroon ng fuel leak yan at kalaunan, yun ang pagsisimulan ng sunog. Ngayon, isasapalaran mo ba ang safety mo, ang safety ng pamilya mo, at safety ng ibang tao? Kung halimbawa, naririnig mo na may problema na ang fuel pump mo, wag po. Wag po. Kasi napakadelikado. Sa isang iglap lang, pwede po yung sumabog. Tingnan nyo na lang yung mga pinapasabog sa mga pelikula. Di ba? Nasa drum yung gasolina, babarilin, sumasabog. Pero sa totoo lang, may pyrotechnics na po yun na magti-trigger talaga nung pagsabog. So, mga kapatid, maraming pwedeng pakinabangan sa Google. Lalo na kaming mga mekaniko, bumabase din kami dyan. Pero hindi lahat ng sinasabi ng Google ay eksakto na doon sa gusto mong malaman, doon sa gusto mong patunayan. Kaya nga marami rin ang nagkakaroon ng problema sa pagdadiagnose ng mga sasakyan. Titingnan nila sa scanner nila, tapos ilalabas na scanner
kung ano yung fault codes na yon, titingnan nila ngayon sa Google, tapos sasabihin ngayon ng Google, ito may problema, ito may problema. Ang dami! So ngayon, itong si mekaniko, pabibili halos lahat sa iyo yan. Yung pala, hindi pa rin yun ang problema. Hindi sa lahat ng pagkakataon, naasahan nyo yung Google. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sinagot ko po yung ilang mga katanungan para din po sa ating lahat na maging ligtas tayo. Merong mga ingay na mapapansin tayo sa ating mga sasakyan, kaya lang iniisip natin baka sa pang-ilalim yan, baka sa mga bearing yan, no? Baka sa tambucho yan, yun ang isipin nyo, iyon pala ang may problema na, ang fuel pump mo. At pwede mong ikadisgrasya, pwedeng masunog ang sasakyan mo kapag nag-leak ang fuel, at ang pinakamabigat dito, na-compress na yung init dun sa loob ng tangke, nung magpapag-refill ka ngayon ng gasolina, binuksan mo yung tangke, boom! Sumabog na. Dahil sabi nga nitong si Junga po, sobrang init na daw. Mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.